Pagbuo ng mga panukalang resolusyon at ordinansa ukol sa mga serbisyong makakatulong sa pamilyang Sanosenyo. Dito sumentro ang mga tinalakay ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod para sa kanilang 113th regular session na pinangunahan ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. nitong Miyerkules, September 25 sa SP Session Hall, New Government Center. Sa kanyang malayang sandali, binigyang diin ni District 1 Councilor Lizelle Aguirre Abat ang palalang-palala na serbisyo ng San Jose Water District at Prime Water. Bukod dito, muli ring binigyan diin ng konsehala ang SP Resolution No. 2023-598-05 na humihiling sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa pamamagitan ng regional adjudicators na madeklara ang mga abandoned roads, alleys, open spaces at excess lots sa mga subdivision bilang properties for public use ng pamahalaang lungsod. Dumalo rin si Tricycle Regulatory Unit Head Melchor Alan Cruz upang sumagot sa mga usapin ukol sa pagkakaloob ng prangkisa sa mga miyembro ng TODA na binigyang linaw ni Committee on Transportation Chairperson and District 2 Councilor Argel Rio. Ang pagbibigay po ng prangkisa ay isang pribilehiyo po mula po sa ating city government. Ito po ay walang bayad, libre po ito. Kaya naman po ang pagbibenta nito sa ibang tao sa mataas na halaga ay malinaw na pang-aabuso ng pribilehiyong iyon. Ang Sangguniang Panlungsod will try to amend the Transportation Code para po maiwasan na ang pagbibenta ng prangkisa. Ako naman po bilang chairman ng Committee ng Transportation, kasama po ang CTFRB at TRU, ay maikipag-ugnayan po sa mga TODA President para po masuri ang kanilang selection process para sa gayon matiyak natin ang mga prangkisa ay mabibigay po sa mga karapat-dapat. Dumalo rin si City Social Welfare and Development Officer Rowena Gugulan upang mag-ulat ukol sa Assistance to Individuals in Crisis Situation na programa ng pamahalaang nasyonal. Natalakay na rin ang kasalukuyang estado ng itinatayong Hemodialysis Center sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ni Committee on Rules Chairperson na si District 2 Councilor Engineer Celso Francisco. Itong ating Hemodialysis Center sa ating ospital ng lungsod ay actually, hindi pa kompleto ito dahil kailangan pa natin bumili ng mga machinery, kailangan pang kompletohin ng facility. Kaya nagpasya po ang ating lokal na pamahalaan through our city mayor na ito po ay ipalis, i-operate ng isang private company para po magbigay ng dialysis sa ating mga kababayan. Pero kahit ito po ay private, pwede po naman gumamit ng PhilHealth, nandiyan po ang malasakit. Nang may maka-avail din sila ng mura or libreng dialysis. Ang importante po rito ay meron tayong pasilidad, may building para makapagtayo ng dialysis dito po sa loob ng compound ng ospital ng ating lungsod. Bukod dito, natalakay rin ang iba't ibang resolusyon at ordinansa na makakatulong sa iba't ibang sektor. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.